Sa isang maliit at tahimik na baryo, may isang matandang lalaki na kilala ng lahat bilang si Mang Rufo. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bitbit niya ang kanyang lumang kariton. Umiikot siya sa mga kalye upang mamulot ng bote, dyaryo, karton, at kung ano-anong bagay na maaari pang maibenta sa junk shop. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, hindi lahat ay humahanga sa kanya. Sa katunayan, marami pa nga ang tumatawa at nang mamalit sa kanya. Narito na ang basurero! Nako, ang tanda-tanda na namamasura pa rin. Wala na bang ibang kayang gawin yan? Madalas niyang marinig ang mga salitang iyon, ngunit hindi siya sumasagot. Ngumingiti lamang siya at ipinagpapatuloy ang kanyang trabaho. Dahil para kay Mang Rufo, mas mahalaga ang kanyang dalawang apo kaysa sa anumang pang-iinsulto ng ibang tao. Kasama niya sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero sina Ben at Cheng. Si Ben ay 17 taong gulang at kasalukuyang nasa senior high school. Si Cheng naman ay 16 na taong gulang na nasa high school pa lamang. Maagang naulila ang magkapatid matapos masawi ang kanilang mga magulang sa isang malagim na aksidente. Maraming taon nang nakalipas. Mula noon, si Mang Rufo na ang tumayong ama at ina para sa kanila. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw na halos wala silang makain. May mga pagkakataong kailangan niyang maglakad ng ilang kilometro dahil wala siyang pamasahe. Ngunit hindi siya kailanman sumuko. Habang humihinga pa ako, hindi ko pababayaan ang mga apo ko. Madalas niyang sabihin sa sarili. Kahit may iniindang rayuma at pananakit ng katawan, patuloy siyang namamasura araw-araw. Samantala, lumaki namang mababait at masisipag sina Ben at Cheng. Alam nila ang paghihirap ng kanilang lolo, kaya't nagsisikap silang mabuti sa pag-aaral. Palagi silang kabilang sa mga honor students sa kanilang paaralan. Minsan, habang naglalakad pa uwi si Ben mula sa eskwela, narinig niya ang ilang mga kaklase. Apo pala ng basurero ang kasama natin sa honor roll, no? Nakakahiya naman. Napayuko si Ben. Masakit marinig ang kanaong salita. Ngunit nang makarating siya sa bahay at makita ang kanyang lolo na pagod ngunit nakangiti pa rin, bigla niyang naisip ang isang bagay. Hindi dapat ikahiya si Mang Rufo. Sa halip, dapat siyang ipagmalaki. Kinagabihan, habang kumakain sila ng simpleng hapunan na sardinas at kulay, nagsalita ang kapatid niyang si Cheng. Lolo, balang araw po, makakabawi rin po kami sa lahat ng sakripisyo niyo para sa amin. Napangiti ang matanda. Hindi ko kailangan ng kapalit, mga apo. Gusto ko lang na makita kayong makapagtapos. Napuno ng katahimikan ang munting tahanan. Ngunit sa labas ng kanilang bahay, may mga matang patuloy na humuhusga sa kanila. Mga kapitbahay na walang nakikitang mabuti sa isang matandang basurero. Mga kamag-anak na matagal nang lumayo dahil sa kahirapan. At mga taong naniniwalang hanggang basura na lamang ang mararating ng isang katulad ni Mang Rufo. Ngunit hindi nila alam na malapit nang magbago ang buhay ng matanda. At ang pagbabagong iyon ay magsisimula sa isang bagay na matatagpuan niya sa lugar na hindi inaasahan ng sino man. Sa isang basurahan na matagal na niyang dinadaanan araw-araw. Lumipas ang ilang araw na parang karaniwan lamang. Gaya ng nakasanayan, madaling araw pa lang ay gising na si Mang Rufo. Tahimik niyang itinutulak ang kanyang lumang kariton habang naglalakad sa mga kalsadang halos wala pang tao. Malamig ang simoy ng hangin. Madilim pa ang paligid, ngunit sanay na siya sa ganoong buhay. Habang papunta siya sa isang malaking subdivision na madalas niyang pinamamasurahan, muli niyang narinig ang pabulong na usapan ng ilang tao. Tignan mo nga naman si Mang Rufo. Hanggang ngayon basurero pa rin ang kabuhayan. Kung ako yan, matagal na akong sumuko sa buhay. Napangiti na lamang ang matanda.
Hindi na bago sa kanya ang mga ganoong salita. Sa dami ng taon na kanyang tiniis ang pangmamaliit ng iba, tila naging bahagi na lamang iyon ng kanyang araw-araw na buhay. Pagdating niya sa likod ng subdivision, nagsimula siyang maghalungkat ng mga tinapong karton at pati na rin mga bote. Wala namang kakaiba sa umpisa. Ngunit maya-maya, may isang bagay na agad na nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay isang lumang kulay kayumangking bag. Medyo marumi na ito at tila matagal nang nakatambak. Karaniwan ay hindi niya na pinapansin pa ang mga ganoong bagay. Ngunit may kung anong pakiramdam na nagtulak sa kanya upang ito ay pulutin. Baka may bakal o lata sa loob nito, bulong niya. Mahingit niyang inilagay ang bag sa kanyang kariton. Hindi niya muna ito binuksan. Nagpatuloy muna siya sa kanyang trabaho hanggang sa matapos ang maghapon. Pagsapit ng hapon, umuwi siya sa kanilang bahay. Napansin kaagad ni Ben at Cheng ang bag. Lolo, ano po yan? Tanong ni Cheng. Ito ba? Nakita ko lang sa basurahan. Teka sandali, tignan natin ang loob. Umupo silang tatlo sa lumang mesa. Dahan-dahang binuksan ni Mang Rupo ang zipper ng bag. Ngunit nang bumuka ito, sabay-sabay silang natigilan. Nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Makapal na mga bungkos ng pera. Sunod-sunod na nakasalansan sa loob. Meron ding ilang kahon na kulay pula. Nang buksan ni Ben ang isa sa mga ito, halos mapatayo siya sa gulat. Lolo, ginto po yata ito. Nanginginig ang mga kamay ni Mang Rufo. Muling binuksan ni Cheng ang isa pang kahon. Pareho rin ang laman. Mga alahas, kwintas, pulseras, pati na rin singsing at kung ano-ano pang mamahaling bagay. Hindi makapagsalita ang tatlo. Para silang nananaginip. Buong buhay ni Mang Rufo, ni minsan na hindi pa siya nakakita ng ganoong kalaking halaga. Ngunit sa halip na matuwa kaagad, bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Ayoko ng problemang dala ng perang hindi sa akin. Seryoso niyang sabi. Nagkatinginan ng magkapatid. Lolo, baka may nawalan po. Tama. Kailangan natin alamin kung sino ang may-ari. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Mang Rufo sa lugar kung saan niya nakita ang bag. Ngunit walang naghahanap, walang nawawalan, walang nagpapaskil ng anunsyo. Hindi nag-ingay si Mang Rufo, pero nagmasid-masid siya. Pinakiramdaman niya kung meron bang naghahanap ng bag na iyon. Hanggang sa lumipas ang 1 linggo, pagkatapos ay 2 linggo, ngunit wala pa ring balita. Samantala, nagsimulang kumalat ang usapan sa baryo. May nakakita kasi kay Mang Rufo na may bitbit na lumang bag noong araw na yon. At hindi nagtagal, nagsimulang magkismisan ng mga tao. Baka naman ninakaw. Baka may tinatagong pera yon. Imposibleng yumaman ng basurero. Hindi alam ni Mang Rufo kung paanong nagsimula ang mga chismis. Ngunit unti-unting lumalaki ang gulo. At mas lalo pang lumala ng isang araw ay may dumating na mamahaling sasakyan sa harapan ng kanyang bahay. Sasakyang hindi pa kailanman nakita ng mga taga-baryo. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakaitim at hawak nito ang isang sobre. Isang sobre na talaga namang magpapabago sa kapalaran ni Mang Rufo. Nang huminto ang mamahaling sasakyan sa harap ng bahay ni Mang Rufo, halos lahat ng kapitbahay ay napasilip sa kanilang bintana. Ang iba ay lumabas pa ng kanilang mga bahay upang manood. Hindi nila maintindihan kung bakit may mamahaling sasakyan sa tahanan ng isang basurero. Mukhang may problema ata. Baka inuhuli na siya dahil siguro sa ninakaw niyang bag. Sabi ko na nga ba, may kakaiba doon sa bag na napulot nun. Nagpulong-bulungan ng mga tao. Samantala, dahan-dahang lumapit ang lalaking nakaitim sa bahay ni Mang Rufo. Magalang itong yumuko. Kayo po ba si Mang Rufo? Opo, sagot ng matanda. Inutusan po akong hanapin kayo.
Nagkatinginan sina Ben at Cheng. Lalong kinabahan ang tatlo. Pagkatapos ay iniabot ng lalaki ang isang makapal na sobre. May liham po para sa inyo. Lalong nagtaka si Mang Rufo. Wala naman siyang kilalang mayaman. Wala rin siyang kamag-anak na may kaya sa buhay. Maingat niyang binuksan ang sobre. Sa loob nito ay may isang sulat at ilang dokumento. Nang simulang basahin ni Mang Rufo ang liham, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Napansin ito ni Ben at Cheng. Lolo, ano po ang nakasulat? Hindi kaagad nakasagot ang matanda. Parang hindi siya makapaniwala sa kanyang binabasa. At pagkaraan ng ilang sandali, ay nagsimula siyang magbasa ng malakas. Ang liham ay mula sa isang matandang lalaki na kilala sa kalapit na bayan bilang si Doña Corazon. Isang mayamang babae na walang asawa at anak. Ayon pa sa liham, ilang buwan bago ito pumanaw, ay nalaman niyang malala na ang kanyang karamdaman. Dahil wala siyang direktang tagapagmana, matagal niyang pinag-isipan kung kanino mapupunta ang kanyang kayamanan. Ngunit marami raw siyang kamag-anak na sakim at nag-iintay lamang sa kanyang pagpanaw. Kaya't gumawa siya ng isang kakaibang desisyon. Bago siya pumanaw, iniutos niya sa kanyang abogado at katiwala na ilagay ang bahagi ng kanyang salapi at mga alahas sa isang lumang bag. At ayon sa kanyang huling habilin, ang bag ay dapat itapon sa basurahan. At kung sino man ang makapulot nito, siya ang magiging bagong may-ari. Nagulat sina Ben at Cheng, ngunit hindi pa roon nagtatapos ang liham. May isa pang bahagi na lalong nagpaluha kay Mang Rufo. Ayon daw sa Donya, matagal na pala niyang napapansin si Mang Rufo. Hindi man sila personal na magkakilala, ilang beses niya itong nakita habang namamasura. Nakita rin niya kung papaano nitong inalagaan ng dalawang apo. Kung papaano itong nagsisikap kahit matanda na. Kung papaano nitong pinipiling maging mabuting tao kahit maraming umaapi rito. At tuwing nakikita niya si Mang Rufo, lagi niyang naiisip na kung meron mang taong karapat-dapat magkaroon ng biyaya, isa ito sa mga iyon. Lumuluha si Mang Rufo habang binabasa ang huling linya. Nakalagay roon ang mga salitang, "Kung sakaling ikaw ang makakita ng bag na ito, nangangahulugan lamang na ikaw ang pinili ng Diyos upang tumanggap ng biyayang hindi ko na magagamit. Sana ay gamitin mo ito sa kabutihan." Tahimik ang paligid. Maging ang mga kapitbahay na nakikinig mula sa labas ay hindi makapagsalita. Ngunit may isa pang sorpresa. Ipinaliwanag ng lalaking nakaitim na siya ang abogado ni Doña Corazon. At bukod sa pera at mga alahas sa bag, meron pang iba pang mga ari-arian na naiwan ng Donya para sa taong makakakita nito. Kasama rito ang ilang lupain at mga investment na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Halos mawalan ng balansa si Mang Rufo. Hindi niya akalaing ang simpleng bag na napulot niya sa basurahan ay siyang magpapabago sa kanilang buhay. Ngunit habang ang lahat ay abala sa pagkamangha, may mga taong nagsisimula ng mainggit. Mga kapitbahay na dati siyang nilalait. Mga kamag-anak na matagal nang lumayo. At ngayon, isa-isa silang magsisimulang bumalik sa kanyang buhay. Parang kidlat na kumalat sa buong baryo ang balitang iyon. Ang dating basurerong si Mang Rufo ay isa na ngayong milyonaryo. Sa loob lamang ng ilang araw, lahat ng tao ay may opinyon. May mga natuwa, may mga namangha, ngunit mas marami ang nainggit. Ang mga kapitbahay na dati hindi man lamang siya pinapansin, ay bigla na lamang naging mababait. Tuwing umaga, may mga bumabati na sa kanya. May mga nag-aalok ng tulong, may mga nagsasabing matagal na raw silang humahanga sa kanyang kasipagan. Napapangiti na lamang si Mang Rufo roon. Alam niyang hindi lahat ng ipinapakita ng tao ay totoo. Mas lalo siyang nagtaka nang isang araw ay dumating ang ilan niyang kamag-anak. Mga kamag-anak na halos 10 taon nang hindi nagpapakita at hindi pumapansin sa kanya dahil mahirap lamang sila. Mga kamag-anak na minsang nagsabi sa kanya na wala siyang mararating sa buhay. Kuya Rufo, kamusta ka na? Pasensya ka na, Rufo, kung hindi kami nakakadalaw noon. Alam mo naman,
Naging abala lang kami. Kitang-kita ni Ben ang pagkukunwari ng mga ito. Ngunit nanatiling magalang ang matanda. Pinatuloy niya ang mga ito sa bahay at pinakain. Pag-alis ng mga kamag-anak, hindi napigilan ni Cheng na magsalita. Lolo, bakit parang mabait kayo sa kanila? Diba silang nang mamalit sa atin noon? Napangiti ang matanda. Apo, kapag nagtanim ka ng galit, ikaw rin ang unang masasaktan. Mas mabuti nang magpatawad kaysa mabuhay na puno ng sama ng loob. Hindi na nakasagot pa ang magkapatid. Muli nilang nakita kung gaano kabuti ang puso ng kanilang lolo. Lumipas ang mga buwan. Sa halip na gastusin ang pera sa luho, maingat na pinag-aralan ni Mang Rufo kung papaano itong palalaguin. Sa tulong ng abogado ni Doña Corazon at ilang mapagkakatiwalaang tao, bumili siya ng mga lupain. Nagpatayo siya ng isang hardware, nagbukas ng mga junk shop, at nagtayo rin ng maliit na sakahan. Marami ang nagulat. Akala nila ibibili kaagad siya ng mamahaling sasakyan. Akala nila ay magpapakasasa siya sa yaman. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Mas pinili niyang magtayo ng mga negosyong makapagbibigay ng trabaho sa ibang tao. At ang mas nakakagulat pa, ilan sa mga unang kanyang kinuha bilang empleyado ay ang mga kapitbahay na dati siyang nilalait. Nahiya ang mga ito. Hindi nila akalaing tutulungan pa rin sila ng taong kanilang minamalit noon. Samantala, nagpatuloy naman sa pag-aaral sina Ben at Cheng. Dahil sa suporta ng kanilang lolo, nakapag-aral sila sa mas magandang paaralan. Ngunit hindi sila nagbago. Nanatili silang mapagpakumbaba at masipag. Habang patuloy na gumaganda ang kanilang buhay, may isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Unti-unting humihina ang katawan ni Mang Rufo. Madalas na siyang mapagod. Madalas na rin siyang umubo. Ngunit lihim niya itong itinatago sa kanyang mga apo. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Hanggang isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang bahay at pinagmamasdan ng mga bituin, napangiti siya. Naalala niya ang mga panahong wala silang makain. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya ng palihim dahil hindi niya alam kung paano niyang mapag-aaral ang kanyang mga apo. At ngayon, unti-unti niya nang nakikita ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Ngunit may isang huling pagsubok na darating. Isang pagsubok na hindi kayang lutasin ng pera. At ito ang magtuturo sa buong baryo ng pinakamahalagang aral na iiwan ni Mang Rufo. Ang dating maliit na bahay ni Mang Rufo ay napalitan na ng isang maayos at komportableng tahanan. Ang dating basurerong nagtutulak ng lumang kariton sa ilalim ng araw at ulan ay isa ng respetadong negosyante sa kanilang lugar. Ang kanyang hardware ay patuloy na lumalago. Ang kanyang mga junk shop ay naging isa sa mga pinakamalaki sa Karatig Bayan. Maging ang kanyang sakahan ay nagbigay ng kabuhayan sa maraming pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, hindi nagbago si Mang Rufo. Nanatili siyang mapagpakumbaba. Madalas pa rin siyang makitang nakikipagkwentuhan sa mga ordinaryong manggagawa. Hindi niya kinalimutan kung saan siya nagsimula. Samantala, natupad na rin ang kanyang pinakamatinding pangarap. Nakapagtapos ng kolehiyo sina Ben at Cheng. Si Ben ay nagtapos sa kursong Business Administration at tumutulong ngayon sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Si Cheng naman ay nakapagtapos ng education at naging guro. Sa tuwing nakikita ni Mang Rufo ang larawan ng kanyang mga apo na nakatoga at may hawak na diploma, hindi niya mapigilang maiyak. Para sa kanya, yon ang pinakamahalagang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo namang lumalala ang kanyang karamdaman. Madalas na siyang hinihingal. Madalas na rin siyang manatili sa kanyang silid upang magpahinga. Napansin na ito ng magkapatid. Isang gabi, nagpasya silang kausapin ng kanilang lolo. Lolo, kailangan niyo na pong magpagamot, sabi ni Cheng habang pinipigilan ng kanyang pagluha. Ngumiti lamang si Mang Rufo. Huwag kayong mag-alala sa akin mga apo. Masaya na ako. Lahat ng ipinagdasal ko noon ay natupad na. Napaluwa si Ben.
at pati na rin si Cheng. Hindi nila kayang isipin ang buhay nang wala ang kanilang lolo. Pagkaraan ng ilang linggo, nagdaos ng isang simpleng pagtitipon ng buong baryo bilang pasasalamat kay Mang Rufo. Halos lahat ng tao ay dumalo. Mga manggagawang kanyang natulungan, mga estudyanteng kanyang pinag-aral, mga kapitbahay na minsang nang-api sa kanya. Maging ang mga kamag-anak na dati siyang minamaliit ay naroon din. Isa-isang lumapit ang mga ito upang humingi ng tawad. Mang Rufo, patawarin niyo sana kami ha. Naging masama kami sa inyo noon. Nagkamali kami. Tahimik na nakinig ang matanda. Pagkatapos ay ngumiti siya. Wala akong galit sa inyo. Huwag na kayong mag-alala at huwag niyo nang isipin yon. Matagal ko na kayong pinatawad. Marami ang napaiyak sa kanyang sagot. Doon nila lubos na naunawaan kung bakit pinagpala si Mang Rufo. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa swerte, kung hindi dahil sa kabutihan ng puso nito. Makalipas ang ilang buwan, mapayapang pumanaw si Mang Rufo habang ito ay natutulog. Merong sakit pero walang paghihirap. Parang isang kandilang unti-unting namatay matapos magbigay liwanag sa napakaraming tao. Ang buong baryo ay nagluksa. Maging ang mga taong minsang tumawat ng hamak sa kanya ay umiiyak sa kanyang libing. At sa araw na yon, isa lamang ang kanilang napagtanto. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kung hindi sa dami ng pusong iyong natulungan. Makalipas pa ang maraming taon, patuloy na namuhay sina Ben at Cheng ayon sa mga aral ng kanilang lolo. Pinalawak nila ang mga negosyong iniwan nito. Ngunit higit sa lahat, ipinagpatuloy nila ang pagtulong sa ibang tao. Nagbigay sila ng scholarship sa mga mahihirap na estudyante. Nagpatayo sila ng maliit na foundation para sa mga ulila. At taon-taon, nagsasagawa sila ng feeding program sa kanilang baryo. Sa gitna ng plaza sa kanilang bayan, ay may itinayong simpleng monumento. Hindi ito monumento ng isang politiko. Hindi rin ito monumento ng isang mayamang negosyante, kung hindi monumento ng isang dating basurero. Sa baba nito ay nakaukit ang mga salitang, "Si Mang Rufo, ang taong nagpatunay na ang marangal na puso ay mas mahalaga kaysa sa marangyang buhay." At sa tuwing may nagtatanong kung sino siya, isa ang sagot ng mga taga-baryo. Siya ang taong nakatagpo ng kayamanan sa basura. Ngunit mas mahalaga roon, natagpuan niya ang tunay na kayamanan sa kabutihan, pagpapatawad at pagmamahal. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang kabutihan ay maaaring maliitin ng tao, ngunit hindi ito nalilimutan ng Diyos. Minsan, ang pinakamalaking biyaya ay dumarating sa mga taong patuloy na gumagawa ng tama, kahit walang nakakakita. At ang tunay na yaman ay hindi lamang palaging pera o ginto, kung hindi ang pagmamahal, pagpapatawad at mabuting puso na iiwan natin sa iba. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.